anong first challenge mo bilang isang OFW? Yung ano? Ano yung advice sa gusto mag-OFW? Mahirap sa trabaho. Ay, lahat naman ng trabaho mahirap, pero ang kaya pala sa trabaho yung mga Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got you feeling both love. You get to fly with me. So hi everyone, it's me Perso Joy, and for today's video, kasama ko si Randy, first talk namin. So, thank you sa pag-unlock sa aking interview about OFW. Ilang taon ka na dito sa Croatia? isang taon sa 7 buwan. Aha. Pang ilang country nito? First time. Oh, wow. Anong nag-joke sa'yo na pupunta sa ibang bansa? Pinsan ng asawa ko. Plano mo na talaga before? Wala akong plano, pero may nag-joke na, pero at least itong Europe, ito yung gusto kong country na gusto kong puntahan. Kasi malamig. Hindi. Maranasan ko rin yun. Mataas ng sahod, tapos yung snow. At least ito yun. Kasi sa Pinas na lifestyle. Oh. So, anong first challenge mo bilang isang OFW? Yung ano, pinakauna talaga yung LDR sa akin. Ilang taon ka yung LDR? Almost 19 years. Oh? 19 years? Kasal ka? Kasal? Yes, kasal. 19 years ka yung LDR? Yes. May plano ka naman pupunta yung asawa? Oo, may plano. Pero iwan ko kung depende sa sitwasyon. Saan na siya ngayon? Nasa Singapore. Shout out! Shout out pala sa Aerobimi na kaya. Shout out. Well, soon may interview ko din siya. Sana kayong dalawa soon dito sa aking channel, no? So, ano yung first challenge mo aside from LDR as ikaw sa self mo? Hindi mo talaga may iwasan ng mag-away, hindi mo iwasan ng silos, hindi mo iwasan ng dahil sa pera. Ganun. Malaki lang ka din yan. Matas sa baba din yung 19 years. Oo. Mahaba talaga. So, ano yung advice sa gusto mag-OFW? Advice ko lang yung sa gustong mag-OFW, kung may asawa mo ng anak, dapat tatagan yung loob. Dapat na pag nandito ka na, sariling sikap mo talaga kasi wala kang pamilya dito. Dapat talaga na yung kalooban mo sa pagtatrabaho, sa pamilya, at saka sa pera rin. Kailangan din na marunong ka mag-save, marunong ka hindi puro padala lang. Kasi pag ikaw yung mawalan, ikaw yung kawawa. Tapos, ano yung sa trabaho naman? Ano yung pinakamahirap sa trabaho? Sa trabaho naman, nung mahirap sa trabaho, ay lahat naman ng trabaho mahirap, pero ang mahirap pala sa trabaho, yung mga kasama mo na lokal, minsan hindi mo maintindihan kasi may iba-iba kayong lingwahe. Minsan naman yung iba, parang ginagawa na kayong, yung tinutukoy na kayong slave na talaga kasi nandito kayo sa country nila eh. Kaya para wala na sila pakialam na nasaktan ka na sa mga salita nila or ganun. Wala ka namang problema about sa kapwa mo, Pilipino, na nakasama mo, wala? Wala sa Pilipino, wala namang problema kasi sa Pilipino, natural naman yung may silo sa trabaho, pero pag Pilipino kasi, tumutulong rin yan sa oras ng trabaho. Ano kagandahan pag OFW ka, tapos halimbawa may party? Ano kagandahan pagka may mga event? Anong klase na party? Birthday. Birthday. Yun ang maganda pag may event na party, sa may birthday, kasi ang Pilipino kasi pag may gano'n na celebration, tulong-tulong talaga, tapos magkakasiyahan, hindi katulad dito sa kanila na Pilipino talaga pag gano'n, pagkain, gano'n, tulong-tulong sa gano'n mga gawain. Tapos nagkasakit ka na ba dito sa Croatia? First time ko nagkasakit dito sa Croatia. Kumusta naman? Anong difference? Sa Pinas or dito? Sa Pinas nagkasakit ka na, hindi pa rin? Nagkasakit na rin ako, nag-hospital na ako sa Pilipinas. Ang advantage lang dito? Ang advantage dito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. Sa Pilipinas,
pwede yung mga magabantay sa'yo, mag-stay sa ospital. Tapos yung Watcher, no? yung dahil naman sa bill sa Pilipinas, mas mahal sa Pilipinas kasi yung pira dapat mag ka na talaga ng pira. Kasi about sa PhilHealth, sa dito naman sa abroad, insurance. Pag may insurance ka sa abroad, hindi ka ma-problema kasi yung insurance dito, yung gobyerno na ang magbabayad. Mas mahal, no? Sa Pilipinas talaga ang mahal. Mas mahal din ang gamot. Dito kasi libre lang. Lahat gamot libre, saka yung bill ng ospital, may ka na pera pero hindi na masyadong malaki. Anong trabaho mo doon sa Pinas dati? Sa Pilipinas, nang trabaho ako dati, warehouse din. Tapos online business. So hindi na mahirap sa iyo ang Hindi na mayroon sa akin kasi nagano ako. dito. Ano yung plano mo dito? Long term ka ba or uwi ka? Hindi ko ang plano ko, wala pa akong plano uwi. Wala pa sa akin. Kasi gusto ko na uwi ng Pinas na Stable. stable na, tapos may business, may sariling bahay, may yung lahat na gusto ko makamit sa buhay ko, yung ang gusto ko saka na ako mag-for good. Tsaka na natin isipin yan pag dumating na muna yung asawa. Pag meron akong million, charot. Balita ko nagti-TikTok ka. Anong TikTok channel mo? Ay, ang TikTok channel ko pala, Randy 1988. I-write ko din sa description below yung kanyang TikTok and FB page. If may kailangan kayo kasi ng management tao, help for may mga kakilala. Lahat naman siguro tayo may mga kakilala na connection na gustong tulungan, magpapasok kasi mabait naman tayo sa kumpanya ni may mga boss tayo na tutulong sa atin for work. So, for now, ilang years ka ba dito? Ngayon, gusto ko mag-stable muna ng 3 years. 3 years. Saka ako magbakasyon ng Pilipinas. Para pero sana yung fully talaga makapunta yung asawa niya dito soon. Then makasama ko sila sa ating channel. So, Mas maganda talaga na dalawa kayong magkatrabaho dito. saan ba asawa mo? Okay. Anong country siya? Nasa Singapore po siya. Hindi talaga madali yung magiging LDR. Hindi talaga madali kasi yung away, silos, lahat ng sa LDR, maranasan mo talaga. Since naman ay asawa ka na, anong payo mo sa mga mag-asawa na LDR? Yung payo ko lang sa mga mag-asawa ng LDR, Diyos ko Lord, tatagan talaga yung loob nyo. Kasi para sa akin, natural daw, pero hindi natural para sa akin kasi minsan masaktan ka dahil sa salita, masaktan ka dahil hindi na kayo, wala nang tawagan, minsan lang, masaktan ka dahil gusto mo, priority siya lang, pero dahil puro kayo may trabaho, tapos yung oras ninyo, doon ay umaga, totoo pala yung kanta doon ay umaga, dito ay gabi, yun, totoo talaga yan, kasi nandun siya sa Asia, ako naman nandito sa Europe, yun talaga, mahirap talaga. Natatagan ang loob sa mga LDR at sa mga mag-asawa. Kasi hindi ka trabaho. Even though may mga trabaho kayo both, pero ingatan pa din yung relasyon. Kasi buo kayo or pinaghirapan yung buuhin yung relasyon. And pagsikapan na mabuo hanggang sa dulo. So thank you so much, Randy. Ingat lagi and good luck. Okay. Ano pa yung gusto mo sabihin? Ay, shoutout nga pala, mayroon ba akong business? At member po ako ng Empowered Consumerism. Mayroon po kami mga product. For example, yung mga barley. Sa Pinas yan? Yes. Or dito? Sa Pinas. Sa Pinas. May mga vitamins, food supplement. Kung gusto nyo, i-search nyo lang yung FB account ko. Mayroon yung Instagram, TikTok, saka YouTube. Tapos, pwede i-message nyo lang ako in personal. Message nyo lang para iwas scam. Oo nga. No? Iwas scam talaga. Yes. So, isulat ko sa description below yung kanyang details. So, thank you so much everyone. Ingat lagi and God bless. Bye-bye!